Alam nyo ba kung paano magtanim ng kamatis? Hello mga ka-agri. Ngayon po ay first week pa lang ng September. Nabalita nakaraan na umaabot na ng hanggang 200 to 230 per kilo yung bintahan ng kamatis sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So ngayon ituturo po namin sa inyo yung step by step kung paano po magtanim ng kamatis para hindi na tayo bumili at maapektuhan ng sobrang taas ng presyo ng kamatis. Yan po yung price situation ngayon ng kamatis dito sa ating bansa. Sobrang mahal ng kamatis. Marami nga po nagrereklamo nakaraan na yung isang piraso ng kamatis umaabot ng 20 pesos isa. So ganoon na po kamahal itong kamatis. Ang problema po ngayon dahil mataas yung bentahan ng kamatis, ang gagawin po ng karamihan magtatanim sila. Ang problema naman doon dahil matagal po bago tayo makapag-harvest, posibleng magbago na yung presyo ng kamatis. Kung marami yung nagtanim at sabay-sabay, pwedeng bigla na lang bumagsak yung presyo. Naalala ko po yung kwento ng isang farmer dito sa probinsya namin sa Palawan. May time dati na ang bilihan po ng kamatis ay 2 pesos per kilo. Dahil sa sobrang dami ng nagtanim, ganun na po kadami yung supply, kaya sobrang baba po nung presyo. Kaya ang ginawa nila, tinapo na lang po nila sa irrigation. So sana po hindi maulit yung ganun na oversupply. Alam niyo po itong kamatis, maganda siyang itanim kasi marami po siyang iba't ibang klase ng variety. May mga matatamis, may malalaki, merong ginagamit pang gulay, merong mga maliliit tulad ng cherry tomato na indeterminate. So napakaganda niya pong i-collect kung magtatanim kayo sa inyong backyard. Subukan niyo po magtanim ng iba't ibang variety. Ang gandang tignan. Tapos magagamit natin siya sa iba't ibang paraan ng pagluluto. Yung iba pwedeng igisa, yung iba naman pwedeng gamitin sa paggawa ng salad. Ito po yung step by step kung paano magtanim ng kamatis. Una, pili po kayo ng variety. So pili kayo kung anong gusto nyo itanim. Cherry tomato ba, yung maliliit, yung malalaki, yung matatamis, o yung pang gisa. Then pag nakapili na po kayo, i-prepare nyo yung lupa na inyong pagtataniman. So dito po napakadali lang niyang itanim. Itong mga nakapunla na yan po galing lang sa bunga. So pwede rin tayo magtanim galing sa mga binibili natin, sa mga seed companies. Ito po, nabili namin sa mall, sa hardware. So pwede po kayo pumunta doon sa SM or sa Robinson. I-check nyo sa Handyman or sa Ace Hardware. May mga seeds po yan dyan. Pwede rin natin itanim yung mga galing sa bunga mismo. So tulad po dito, yan po ay galing sa tanim kong cherry tomato. So yan po yung kanyang pinaka bunga. So kapag hinog na, pwede nyo siyang i-slice or durugin nyo na lang po. Tapos lagay nyo po sa lupa, takpan, tapos diligan. Then after few days, tutubo na yung mga tinanim natin. So ganun lang po kadali yung pagtatanim. Kahit hindi na natin siya alisin dun sa pinakalaman, pwede nyo siyang i-slice lang yung bunga, tapos itanim na po natin. Ang isa lang pong nakita namin na problema doon, pag nagtatanim tayo galing sa bunga, kung yung bunga po ay hybrid. Kung hybrid kasi yung pinagkunan natin ng seeds, pagka tinanim natin, hindi po maganda yung tubo kasi babalik na siya dun sa original niya na itsura. Pwedeng lumiit yung mga bunga, pwedeng konti yung bunga, or wala siyang ibubunga. So pagka bumili kayo ng seeds, lagi nyo i-check yung pangalan ng kamatis. Kung may nakalagay na F1, ibig sabihin po niyan hybrid. So hindi natin siya makukunan ng pantanim. Mas maganda po yung mga OPV, yung mga open pollinated tulad dito sa aking cherry tomato. Actually dito sa aking garden, sige lang katubo ng mga cherry tomato kasi yung mga hinog, minsan pag hindi ko na na-harvest, hinahalo ko dun sa swamp fertilizer. Tapos pag dinidilik ko dito sa aking garden, nagsisipagtubuan na lang po paikot dito sa aking taniman. So yan, meron pong 3, 4 dyan. Meron pa po dun sa kabila sa tabi ng mga tanglad. Then sa iba naman nagtubo na lang sa mga paso. Ayun, meron pa dun isa. Tapos dito rin meron pa. Step number 2 ay yung potting mix. Tandaan po natin, pagka nagtatanim tayo, lalo na sa container, very limited po yung nutrients na available sa kanila. So kailangan as much as possible, yung lupa na ginagamit natin na taniman ay merong source ng nutrients. Tapos mabilis siyang mag-drain para hindi po mababad yung ating tanim at mamatay. Then nag-hold siya ng moisture. Lagi po siya dapat mamasa-masa para
makasipsip po ng tubig yung ating mga tinatanim. Step number 3, ipupunla na natin siya. So ganun lang po, ibudbud nyo yung seeds, tapos takpan po natin ng manipis na lupa. Tandaan natin, kailangan times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. Huwag nyo pong itatanim ng sobrang lalim kasi mahihirapan pong lumabas yung mga seeds dun sa lupa. Masasayang po yung energy niya, ang tagal niyang lumaki. Minsan paglabas niya po dito sa lupa, kulay dilaw na yung dahon kasi hindi siya na sisikatan ng araw. Kung magtatanim tayo sa mga seedling tray, butasan lang po natin ng mababaw, saka natin ihulog yung mga seeds ng isa-isa. Then after few days, tutubo na po yung ating tanim. So hintay lang po natin na lumaki siya, mga 2 to 3 weeks pa. Pag medyo malaki na, pwede na natin siya i-transplant. The next step, pag transplant po natin, practice natin yung pagtatanim ng pahiga or malalim. Kasi yung itong mga katawan ng kamatis, yung mga tinik-tinik na yan, pag nakalubog po sa lupa, tinutubuan ng ugat. So mas maraming ugat, mas effective sa halaman sumipsip ng nutrients at tubig dun sa kanyang pinagtataniman. So tulad po dito, itong kamatis na to, nakatanim siya ng pahiga. So actually dito po yung pinakapuno niya. Then pinahiga ko siya, tinabunan ko po ng lupa. So yan po, lahat po yan tumubo lang dahil natabunan siya ng lupa. So next step ay fertilizer. Pagdating po sa fertilizer, tandaan natin yung dalawang stages ng halaman. Yung vegetative stage tsaka yung flowering and fruiting stage. Sa vegetative stage po, kailangan ng halaman ng mataas po sa nitrogen. Kasi yung nitrogen, yan po yung nagpapaganda ng dahon, nagpapalaki at nagpapaberde. Kung maganda po yung dahon, mabilis lumaki yung ating tanim. Kung meron siyang nitrogen deficiency, papapansin nyo po yung inyong tanim payat at bansot. Yung mga organic fertilizer na mayaman po sa nitrogen, yung fermented plant juice, fish amino acid, yung grass clipping tea, or yung ating swamp fertilizer na merong mga fresh na dahon na binabad. Kung gumagamit po kayo ng chemical fertilizer, ang pwede nyo pong gamitin yung 4600, yung urea, or yung ammonium phosphate 1620-0. So yan po yung nagpapaganda ng dahon. Ang problema lang, pag gumagamit tayo ng chemical fertilizer, pag napasobra or napalapit yung pag-apply natin sa puno, pwedeng malanta yung ating tanim. So kailangan po hindi ganun kadami, sakto lang yung dosage na ibibigay po natin sa ating mga halaman. Ang kaibahan po ng chemical tsaka organic fertilizer, sa chemical fertilizer, napakabilis po ng epekto nun. Mga 3 to 5 days lang makikita natin yung epekto sa mga halaman. Kasi nakadesign po yung chemical fertilizer na pagandahin po yung tanim, pero hindi po nakakatulong sa pagpapaganda ng lupa. Sa organic fertilizer naman, ang pinapataba po natin yung lupa, tapos yung lupa na po yung bahala magpataba sa ating mga halaman. Yung mga beneficial microorganisms, yung mga effective microorganisms, yung mga living organisms, bacteria, fungi na nandyan sa lupa, sila po yung nagko-convert ng mga organic materials na nagiging pataba para sa ating mga halaman. Pag nagsisimula na po siya magbulaklak, nasa flowering and fruiting stage na po siya. Ang kailangan naman ng ating halaman ay mayaman sa potassium. Yung potassium po nakakatulong yan para paramihin po yung bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Sa chemical fertilizer, pwede po kayong gumamit ng 14-14-14 o yung complete fertilizer. Pwede rin po yung 0060. Yan po yung mayaman sa potassium. Kung organic naman, pwede kayong mag-apply ng banana peel tea, fermented fruit juice, or yung ating swamp fertilizer na merong balat ng gulay at balat ng prutas. Tapos i-practice din po natin yung pag-a-apply natin ng calcium. Yung calcium, pwede tayong makakuha niyan sa eggshells, pwede natin siyang pulbusin, pwede nyo pong ibudbud doon sa lupa, pwede natin siyang gawing calcium phosphate, yung ibababad natin yung sinangag na balat ng itlog, yung mga inihaw na buto ng hayop, pwede natin yun ibabad sa suka for 30 days para maging calcium phosphate. Pwede rin po yung inihaw na shells, yung mga tahong, ihawin natin tapos durugin natin at ibudbud natin sa lupa. Ano ba yung naidudulot ng calcium sa ating mga tanim? Una, nakakatulong po yung calcium para patibayin yung ating tanim. Kasi kumakapal yung cell wall ng ating tanim kaya hindi po sila basta-basta tinatamaan ng mga sakit. Then nakakatulong din po yung calcium para hindi po basta-basta nalalaglag yung mga bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Kung maalagaan po natin yung mga bulaklak na yan at yung mga bunga, mas marami po tayong maha-harvest. Kaya ganun po kaimportante yung
pagdadagdag natin ng calcium sa ating mga halaman. Next step ay yung pagkontrol natin ng mga pest and diseases. Para sa disease, ang madalas pong tumatama dito sa kamatis ay yung mga fungus. Nagkakaroon po ng paninilaw sa mga dahon, lalo na yung nasa lower part. Pag nagdidilig tayo or umuulan, tumatalsik po kasi yung lupa, dumidikit dun sa mga dahon, kaya nagkakaroon po ng paninilaw. So, ang gagawin lang po natin doon, alisin natin yung mga dahon, lalo na po yung may mga sira. Tapos, ang maganda po dyan sa paglilinis natin sa lower part, nakakatulong po yun para magkaroon ng airflow, mabilis pong matuyo yung surface at hindi po pamahayan ng mga fungus. Kasi mga fungus, nabubuhay po yan sa mga lugar na mamasa-masa at acidic environment. Then, isa pang problema na peste ng mga kamatis, yung mga leaf miner. Kung meron pong kumakain na parang gumuguhit yan sa dahon, yan po yung larvae ng leaf miner. So, gagawin lang po natin, pisilin nyo po yung mga dahon na merong leaf miner para mamatay po yung larvae. Pero kung marami na po dun sa isang dahon, alisin na po natin siya, sunugin natin or ibaon sa lupa. Kasi pag yung larvae na yon naging adult, magiging moth siya ulit. Tapos mangingitlog sa mga dahon. Pag napisa yung itlog, magiging larvae. Kakainin niya naman ulit yung mga dahon. So kailangan makontrol po natin yung population ng mga leaf miner. Yung isang peste pa po na pwedeng sumira dun sa ating mga kamatis, yung mga aphids. Makikita natin yan sa mga talbos. Pag nagkukulubot na yung mga dahon, so check nyo po yung ilalim agad kung may mga aphids. Pag may mga aphids kasi yan, mapipigilan niya po yung pagtubo ng mga bulaklak at pagbunga. So, mai-stun na yung growth nun, hindi na siya ganun ka-effective. Gagawin lang po natin doon, pwede natin alisin yung mga aphids, sprayan nyo po ng Oriental Herbal Nutrients para maalis yung mga aphids. Then, i-control din natin yung langgam kasi yung langgam po ay katandem ng mga aphids. So, sa langgam naman, pwede natin siya i-flush ng tubig or pagpagin natin yung puno. Pag nasa lupa na, pwede natin siya sprayan ng 100 ml ng white vinegar at 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Wag na wag po natin i-spray yun sa ating halaman kasi matapang po yun. Pwedeng malanta yung mga dahon. Next tip ay yung pag-harvest natin. Kung gusto nyo po ng tuloy-tuloy na pagbubunga, wag na wag po natin hahayaan na mahinog yung mga bunga dyan sa puno kasi iikli po yung buhay ng ating tanim. Akalain niya na patapos na yung kanyang buhay kaya nagpuproduce na siya ng seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Yan po yung natutunan ko sa isang farmer. Then ito rin po yung natutunan ko sa isang nag-organic. Kailangan po yung pinapractice natin, yung give more, take less. Kailangan po mas marami tayong binabalik sa ating tanim kaysa sa hin-harvest natin. Halimbawa, marami po kayo napitas ngayong araw. Kailangan po mas marami tayong binabalik na organic fertilizer. Sa ganung paraan, masisigurado po natin na maganda rin yung ibibigay sa atin na bunga ng mga tinatanim po natin. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, elect nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!